In other words, maraming options right now ang available pa, considering na wala pang initiation process na nangyayari. Kamara bukas sa pagtanggap ng iba pang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I'm happy it's done and you can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Inihaing impeachment complaints, isang political move ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamara, hayaan na lamang gawin ang trabaho sa inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang bahay daw po nito ay malapit sa may quarry area. Meron pong nasawi na 4. Yung 2 po ay yung mga magulang, at saka yung 2 nilang anak. Nasawi sa bagyong Basyang, naitala na sa 4 ayon sa datos ng Office of the Civil Defense. Ang problema kasi na gusto nila is hindi lang naman yung Senate President. Gusto nila yung mga committees. Diba? Yan ang main. Kasi nati-trigger yun. My deduction is that ang trigger dito is the removal of Senator Amy Marcos from the Committee on Foreign Relations. Nagkakaroon ng mainit na balitaktakan sa floor tungkol sa China Chairmanship sa mahalagang komite, dahilan umano ng pagtatangka ng minoryang mapalitan ang liderato sa Senado ayon kay Senate President Vicente Sotto III. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nakahinga na ng maluwag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong na-dismiss na ang mga impeachment complaint laban sa kaniya. Para sa Pangulo, abala lamang sa trabaho ang mga ganitong reklamo laban sa kanya. Ayaw namang magbigay ng komentaryo ng Pangulo sa inihaing impeachment complaints laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I'm glad that, of course, I'm glad that now the impeachment complaints against me have been are finished. Laking ginhawa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ideklara ng House Justice Panel na insufficient in substance ang impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Ayon kay PBBM, kung tutusin, abala lamang sa kanyang trabaho ang mga naturang reklamo. I'm happy it's done and you can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Sa naturang impeachment complaints, inakusahan si PBBM ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Ayon pa sa Pangulo, noon pa man ay alam na niyang walang matibay na basihan ang inihaing impeachment complaints at isa lamang itong pamumulitika. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman. There were no real grounds for the impeachment. It was a political move. Mr. President, as usual. Tumanggi na ring magbigay ng pahayag ang Pangulo ukol naman sa inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PBBM, ipaubayan na lamang ito sa Kamara na siyang didinig sa naturang reklamo. Now I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their job. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas pa rin ang Kamara sa mga nais magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit na-refer na sa Office of the Speaker ang dalawang unang reklamong inihain sa Vice Presidente noong February 2, 2026. Ito ang balita ni Rosalie Coz. So, in other words, maraming options right now ang available pa, considering na wala pang initiation process na nangyayari.
Hindi pa nagsisimula ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit na ipadala na ni House Secretary General Cheloy Garafil kahapon, February 5, ang 2 complaints sa tanggapan ni Speaker Faustino Boji III. Kaya maaari pang maghain ng ibang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang narito ang fast-track mode ng initiation ng impeachment o ang paghahain ng reklamo ng at least 1/3 ng kabuoang bilang ng House members. Ayon ito kay House Public Accounts Committee Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Bagaman walang naririnig na ganitong efforts ngayon sa Kamara, ayon naman kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, handa siyang suportahan ang ganitong hakbang. Endorser ang kongresista ng ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasi mas madali na yon. Hindi na kailangan no, sa second stage, third stage. So mas mapapabilis. Kaya mas actually prefer namin yan. Gayunman, nagpahayag naman ng tila agam-agam si House Committee on Justice Chairperson Batangas 2nd District Representative Jervil Luisro kung ganito ang isusulong na proseso sa Kamara. Ito ay lalo na't hindi pa naamyendahan ang panuntunan ng Kamara sa impeachment. Kasunod ito ng desisyon at resolusyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain ng 19 Congress ng Kamara laban kay VP Duterte. Kaya lang, I am really saying that the necessary caution needs to be observed, no? Kasi dyan nagkaroon ng requirement ang ating Supreme Court in the first decision, and then with respect to the recent resolution, you would remember, in-emphasize nila yung need na ang evidence must be attached to the impeachment complaint and that the same must be sufficient to support the impeachment complaint. Posibleng may maghain pa ng panibagong reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa Lunes, February 9. May 10 session days naman si Speaker D. III para isama sa order of business ang reklamong impeachment matapos matanggap ito. May 3 session days naman para ma-refer ang reklamo sa House Justice Panel. Samantala, kasalukuyan na ring binubuo ng House Justice Panel ang committee report nito sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong ideklarang insufficient in substance. Target itong aprubahan ng komite sa Lunes, February 9 at isumite sa plenaryo ng Kamara. Ang laman nitong ating committee report should only be the determination as to form and determination as to substance. Kung ano yung nangyaring botohan doon sa Justice Committee about the sufficiency in form and the sufficiency in substance, ito lang ang dapat maging laman ng ating committee report. Kung boboto ang 1/3 ng kabuang House members para suportahan ang committee report sa plenaryo, tuluyan ng dismissed ang reklamong impeachment laban kay PBBM. Pero kung tututulan ng mayorya, mababaliktad naman ang desisyon at ibabalik sa House Committee on Justice, bagay na hindi pa nangyayari kailanman. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa ang isa sa mga complainant ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na uusad ang kanilang reklamo at diringgin sa Kamara. Samantala para naman sa isa sa mga complainant upang mapatalsik sa posisyon, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. naniniwala itong hindi naging insufficient in substance ang inihaing impeachment. Ito ang balita ni Van Alvarez. Bahagi naman ng impeachment articles, no, yung complaints namin laban kay BP Sara. Confident kami, no, yung isang ano na yun, no, yung betrayal of public trust na uusad ito. Confident kami na pagdating nito sa Committee on Justice ay matutuloy ito hanggang dun sa hearing proper. Mataas ang kumpiyansa ng mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na magtutuloy-tuloy ang usad ng reklamo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasunod ng referral ng impeachment complaint sa Office of the Speaker kahapon na inaasahang maiisama na sa order of business ng Kamara sa susunod na linggo. Ayon kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na isa sa mga complainant, matibay ang mga ebidensya na nagkaroon ng betrayal of public trust si Vice President Duterte. Suportado niya ito ng mga dokumentong isinumite nila patungkol sa hindi maipaliwanag na paggasta ng Vice Presidente sa higit 600 million pesos na confidential funds.
Kaya tingin namin hindi kami mahihirapan talaga na makalusot itong impeachment kay Sara Duterte in terms of substance. Kung tiwala ang complainants ni VP Sara sa paggulong ng impeachment nito, hindi na ikinagulat ng mga complainant ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-dismiss ng Kamara sa inihaing impeachment laban sa punong ehekutibo. Kamakailan idineklara ng House Justice Committee na insufficient in substance ang impeachment complaints laban sa Pangulo. Ngunit para kay Makabayan President at isa sa mga complainant na si Liza Masa, sapat ang mga merito na nakapaloob sa kanilang reklamo. Tingin namin very sufficient in substance yung complaint namin laban kay Presidente Marcos. Meron kaming recital of facts, pointing to the impeachable offense. Ayon kay Maza, nakalagay rito ang attachments at flash disk na may mga ebidensya umano na magpapatunay na nagkaroon ng betrayal of public trust ang Pangulo. Anya, inaasahan sana nila na sa impeachment proceedings maglalabasan ang mas malalaking ebidensya kung saan tatalakayin ang pagkakaugnay ni Marcos Jr. at malalaking personalidad ng executive branch sa flood control scandal at umano'y maaanomalyang budget allocations. Nagpapatunay lang ito na ayaw talaga na ibulgar yung totoo. Kasi masyadong mabigat yung mga ebidensya at posibleng sabihin ng mga ito. Kaya hindi na, kumbaga, sinasabi ko nga, premeditated at saka premature murder ang ginawa doon sa impeachment complaint. Samantala, tiniyak naman ito na bagamat pinatay na ang impeachment laban sa Pangulo sa mababang kapulungan ng Kongreso, bubuhayin naman ng mga militanteng grupo ang malawakang protesta sa lansangan ngayong Pebrero. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang senior citizen na nagmamaneho ng tricycle ang sugatan matapos mabangga ng kotse sa Bacolod City. Ang nakabangga, hindi man lamang tumigil upang tingnan ang kalagayan ng biktima. Agad namang tumugon ng UNTV News and Rescue Team upang magbigay ito ng paunang lunas. Ito ang balita ni Rowan Reyes. Tumugon sa tawag ng Disaster Risk Reduction and Management Office ang UNTV News and Rescue Team tungkol sa isang aksidente sa Gatsulo Street, Bacolod City, pasado 1:00 kaninang madaling araw, February 6. Isang 74 anyos na tricycle driver ang sugatan matapos mabundol ng kotse. Ayon sa biktima, pauwi na siya kagaling sa pamamasada nang biglang may bumangga sa likong bahagi ng kanyang minamanehong tricycle. Gasiglagan niya yung gatunod sa akong. Ano nagpunggo? Sino tayo? Auto. Sa lakas ng impact, tumilapon ang matanda na nagresulta ng pagtama ng kanyang balikat, pagkakaroon ng bukol at pagkasugat sa likurang bahagi ng ulo nito. Hindi naman tumigil ang sasakyang nakabangga sa kanya upang siya'y tingnan. Wala na iba yung sakit de? Tsagan? Ang ulo mo yan. Agad na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang biktima sa pamamagitan ng pag-apply ng cold compress sa nabagang bahagi ng ulo at arm sling sa balikat nito. Matapos ang pagsusuri at pagbigay ng first aid, tumanggi na ang biktimang magpadala pa sa ospital. Gayunman, pinayuhan pa rin ng team ang biktima na magpasuri sa doktor. Agad siyang inendorso ng team sa mga otoridad para naman sa blatter report. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaari makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Roan Reyes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang nanumpa bilang mga bagong abogado ang mga pumasa sa 2025 bar exams. May mahigpit na paalala naman ng Supreme Court sa mahigit 5,000 mga bagong abogado kaugnay sa paggamit ng social media. Pinawi rin ng SC ang pangamba na mapapalitan ng artificial intelligence ang kanilang trabaho. Ito ang balita ni Dante Amento. Respectfully petition that their oath as lawyers be accordingly administered.
and their names entered into the roll of attorneys of the Supreme Court of the Philippines. Is there any objection from the members of the court? There being none, the court hereby grants the petition for admission to the bar of the successful 2025 bar examinees. Ganap ng abogado ang mga pumasa sa 2025 bar examinations. Nasa 5,572 bar passers ang pwede ng tawaging attorney matapos ang oath-taking at roll signing kanina sa Bulacan. Mayroon namang 22 hindi nakapunta ay dahil sa iba't ibang kadahilanan. Bago ang formal na panunumpa, nagpaalala ng ilang mahalagang bagay ang Korte Suprema alinsunod sa tamang paggawi ng isang abogado. Pangunahin na rito ang responsableng paggamit ng social media. One of these standards is being cognizant of your conduct, both in person and online. For from now on, you will be representing not just yourselves, but the legal profession 24/7, no holidays, no day offs. So be responsible in your use of social media. Binigyang din pa ng SC sa mga bagong abogado ang kanilang nararapat ugaliin sa lahat ng panahon bilang officers of the court. Bilang mga abogado, dapat maging mapagkumbaba, mainahon at maging maingat sa pananalita. Kailangan din anyang wala itong takot, walang papanigan o bigyan ng pabor sa pagganap ng tungkulin. Binigyang din pa ni Associate Justice Lazaro Javier ang pagiging abogado ay isang pribilehiyo bilang kumakatawan din sa hudikatura. As officers of the court, we also enjoy public trust, a duty and a privilege for which the Constitution exacts precise standards, one of which is to lead modest lives. I tell you, simplicity is more elegant. Sa inilabas na bagong panuntunan ng Korte Suprema noong 2023, isinama na ng hukuman ang paggamit ng social media na posibleng dahilan ng pananagutan ng isang abogado. Kasama na ang disbarment. The court does not look kindly upon those who have disregarded the exacting standards under the CIPRA. Samantala, pinawi naman ng korte ang pangamba na darating ang panahon ay papalitan na ng Artificial Intelligence o AI ang mga abogado. Sa ngayon, marami na ang gumagamit ng Artificial Intelligence hindi lamang sa corporate companies, kundi maging sa gobyerno. Bagamat pinapadali man ito ang trabaho, binigyang diin ng bar chairperson na hindi kaya ng AI na palitan ang kakayahan ng isang tao na magsagawa ng nararapat na pagpapasya. AI may support justice, but it must never substitute human judgments. So for those saying that AI will soon replace lawyers, that is not true. The legal profession remains. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais umano ng menorya sa Senado na makuha ang mahahalagang komite o committee chairmanship sa Senado kaya tinangkang magkudita at palitan ng liderato ng mataas sa kapulungan ng Kongreso. Ayon pa kay Senate President Vicente Tito Soto III, isa pang posibleng dahilan nito ay ang nilalaman ng draft ng Blue Ribbon Committee report sa flood control scandal kung saan pinagkakasuhan ng ilang senador. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. As early as the roll call, alam na namin na walang motion or walang numero to unseat the leadership eh. Handang magbitiw si Senate President Vicente Soto III sa posisyon kung may maihalal na bagong tagapangulo ng Senado anumang oras. Ito ang proseso na binigyan diin ni Soto matapos ang tangkang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Aniya, sa kasalukuyang bilang ng Senate Minority Bloc na siyam kung saan absent pa ang isa, kailangan ng 5 mula sa mayorya para matuloy ang kudeta. Ngunit hindi ang alok na term sharing kay Senador Legarda ang dahilan kung bakit anya napigilan ang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto.
Problema kasi na gusto nila is hindi lang naman yung Senate President eh. Gusto nila yung mga committees eh. Di ba? Yan ang yan ang main eh. Kasi siguro nati-trigger yun. Baka may itatanong kayo. Sigurado itatanong nyo to. Siguro, ang trigger dito is the removal of Senator Amy Marcos from the Committee on Foreign Relations. Isa yun. And then, kasi, hindi ba, nagkakaroon ng mainit na balitaktakan sa floor tungkol sa China eh. At saka sa mga opisyalis natin na nakikipagpalitan ng garbs sa China eh. Ayon pa kay SP Soto, isa pang nakikita nilang dahilan ng tangkang kudita ay ang kumalat na draft report ng Senate Blue Ribbon Committee. Partikular ito sa isinasagawang investigasyon at pagdinig ng komite sa maanumalyang flood control projects. Siguro isa yun sa mga dahilan din kasi biglang na-agitate yung mga nababanggit doon. Yung nababanggit doon at saka yung laman noon, hindi pa totoo yun. Hindi pa accurate yun. As a matter of fact, ang committee report, ang draft na yun, ay ipapakita muna sa mga member. Kaya nga mismo silang mismo sinasabi nga nila, napapirma ako, akala ko yun eh. Kaya winithdraw eh. Nilinaw rin ng senador na nangangailangan ng lagda ng mayorya ng mga miyembro ng anumang komite para makarating sa plenaryo ang committee report. Sinagot naman ni Senador Amy Marcos ang pahayag na ito ni Senate President Soto. Ayon sa senadora, walang kinalaman ng Foreign Relations Committee sa anumang sa tingin ni Soto ay nangyayari sa Senado. Hindi nga rin anya na-refer sa naturang komite ang resolusyon na nagtatanggol kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Samantala, inihag din ni Senador Soto na maaaring mawala ang dividing line at magsama-sama ang majority at minority para sa isang advokasya. Maaari ring bigyan ng Senate Committee ang sinumang may gusto nito o kung may ayaw na komite ang mayorya. Alinsunod dito sa kanilang rules kung saan majority members ang mangungunang mamili ng komite na gusto nilang pamunuan. Kasabay nito, inilahad rin ni Senador Tito na may ibang miyembro ng minority ang nakikipag-usap sa kanila kaugnay ng paglipat sa mayorya. May nakikipag-usap. Ganun na lang siguro. Hindi ko masasagot ng yes yan kasi for all you know, nakikipag-usap lang. Sa kasalukuyan ay wala pang nakikita si Senate President Tito Soto na pagbabago sa mga komite ng Senado. Maliban na lang anya sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na gustong bitawan ang kasalukuyang chairperson nito na si Senador Francis Pangilinan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming inahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Morphy Delphine mula sa Perth, Australia. Naglabas ng abiso ang Estados Unidos sa mga mamamayan nito na nasa bansang Iran na agad nang lumisan kasunod ng tumitinding hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa virtual embassy ng US, pinapayuhan ang lahat ng US citizens na agad humanap ng paraan kung paano makakaalis ng Iran nang hindi umaasa sa tulong ng US government. Bukod dito, pinapayuhan rin ang lahat ng may dual citizenship na gamitin ang Iranian passport sa halip na US passport para makaalis. Ito ay upang makaiwas sa mga tanong ng Iranian authorities at sa malaking posibilidad ng pagkakakulong. Isang landmark initiative ang inilunsad ni US President Donald Trump sa pamamagitan ng isang prescription drug website na trumprx.gov. Aniya, ito na ang pinakamababa sa lahat ng mababang presyo ng prescription drugs sa buong kasaysayan ng mga pulisiya sa Amerika na umaabot ng mahigit 500% na diskwento. Ito ang balita ni Beverly Saison. Starting tonight, dozens of the most commonly used prescription drugs will be available at dramatic discounts for all consumers throughout a new website. It's trumprx.gov. Inianunsyo ni US President Donald Trump ang bagong lunsad na prescription drug website na TrumpRx na naglalayong magbigay ng malaking diskwento sa mga prescription drugs sa Estados Unidos.
Sa isang press briefing nitong Huwebes, oras sa Amerika, sinabi ni Trump na ang TrumpRx.gov ay mag-uugnay sa mga pasyente direkta na sa mga drug makers para sa partikular na prescription drugs na kanilang kailangan. Maaari na itong direktang bayaran ng cash o sa pamamagitan ng coupon at ang gamot ay direkta nang ide-deliver sa bahay. This is TrumpRx.gov. And I'm going to start at the search bar where I can search by the drug names, the popular medications and ones that were previously very expensive. These are things like asthma inhalers. Ilan sa inihalimbawa ni Trump ay ang malaking pagbaba sa presyo ng isang brand ng insulin drug na kung dati ay nagkakahalaga ng mahigit $200. Sa bagong website, ito ay bababa sa nasa $25 na lang. At ang isang brand ng gamot para sa chronic weight loss ng mga taong obese na mula sa mahigit $1,000, ngayon ay nasa $199 na lang. All of these discounts and more will be available directly to consumers starting today at TrumpRx.gov. Paliwanag ni Trump, ang mas mababang halaga ng gamot ay resulta na ng tariff policy ng kanyang administrasyon. Beverly Saison, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling pagaganahin ng Tokyo Electric Power o TEPCO sa bansang Japan ang reactor number 6 ng Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant sa Lunes, February 9. Ipinatigil ng Japanese government ang operasyon ng planta noong 2011 nang mangyari ang kalamidad na puminsala sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Makalipas ang 15 taon, sinubukan itong paganahin nito lamang January 21 ngayong taon, subalit agad ding pinatigil ng mag-alarm ang monitoring system nito. Ang Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant ang itinuturing na pinakamalaking nuclear power plant sa buong mundo. Nakatakdang ibaba ang hatol kay Hong Kong media tycoon Jimmy Lai sa Lunes, February 9. Ang 78-year-old pro-democracy campaigner ang founder ng dating pahayagan na Apple Daily. Disyembre noong nakaraang taon, siya ay napatunayang guilty sa pakikipagsabwatan sa mga dayuhan, partikular sa Estados Unidos at paggamit sa kanyang pahayagan upang maglathala ng laban sa pamahalaan ng China. Si Lai ay nahaharap at posibleng mahatulan ng habang buhay na pagkabinanggo sa ilalim ng National Security Law ng China. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Nadagdagan pa ang mga sospek na hawak ngayon ng mga pulis kaugnay ng pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway. Ito ay matapos na maaresto ang mismong gunman habang sumuko naman ang dalawang iba pa. Si Kasaway ay membro ng Philippine National Police Drug Enforcement Group 3 sa Bulacan na binaril at ibinaon sa septic tank kamakailan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So we are looking at the possibility na ito pong pagpatay ay wala pong ibang motibo kung hindi job-related na. Naaresto na ng Philippine National Police ang gunman sa pagpatay kay Police Senior Staff Sergeant Renato Kasaway, ang pulis na miyembro ng PNP Drug Enforcement Group 3 na pinaslang at kalaunan na itinapon sa septic tank sa Bulacan. Ayon kay Bulacan Provincial Police Office Director, Police Colonel Angel Garciliano, tinangkapang tumakas ni Julian Salamat bitbit ang pasaporte nang magtungo ito sa Tagum City subalit natuntun rin ng mga otoridad. Base po sa monitoring natin, si Salamat po, unang-una po ay from Bulacan, he went to Manila. Sumakay po siya ng aeroplano going to Cebu. And then from Cebu, nag-byland po siya going to Dumaguete City. Then from Dumaguete City, byland also, nagpunta siya ng Misamis, Lanao, and Tagum City. Base sa intelligence monitoring po natin, mayroon po siyang kaibigan na taga Tagum City. Kasunod nito ay sumuko naman sa Bulacan Police ang dalawa pang suspect na sina Albert Maglinis at Marvin Nolasco. Sa ngayon, 7 suspect na sa 11 sangkot sa pamamaslang ang hawak na ng mga otoridad. We wish to inform you that
some of the suspects, arrested suspects, undergone drug tests before our forensic group, and all of them were positive in the use of illegal drugs. Nasa 4 pang suspect ang patuloy na hinahanap ng mga pulis kaugnay ng krimen. Dagdag pa ni Colonel Garciliano, hindi lusot sa kaso ang mamamahayag na ama ng isa sa mga suspect na si Oliver Mauricio. Medyo nagalit nga po yung tatay. Tinanong po ng anak at saka ng mga kasama niya kung anong gagawin. And according to him, is tanggalin doon kasi mangangamoy. We are just basing it on the affidavit of some of the suspects. And in fact, on the following day, is February 25, mayroon pong mga pulis natin, mga investigador, mga operatiba, and even the SWAT na nagpunta dun sa compound to check or to inquire whether or not meron po bang nagpunta na Sergeant Kasaway sa kanilang lugar. And the answer of the father is wala po, negative. So ito po yung mga basihan. That is why nagkaroon po ng participation as an accomplice to the crime. Sinasabing may kaugnayan sa police operation ni Kasaway noong Disyembre kontra illegal na droga ang dahilan kung bakit ito pinaslang ng mga suspect. Inamin po nila na indeed medyo masakit po sa mata yung mga accomplishment at saka yung mga intelligence activities ng ating biktima. Si Police Staff Sergeant Renato Kasaway ay naiulat na nawawala noong January 24. January 31 ang matagpuan ang bangkay nito sa loob ng septic tank sa bahay ni Mauricio sa Bulacan. Sa ngayon, isinasailalim na ng forensic group sa pagsusuri ang baril na na-recover ng mga otoridad upang matukoy kung ito ang ginamit sa pagpaslang kay Kasaway. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniurong na ng pamilya na pinaslang na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido ang kasong kriminal laban sa dating asawa nitong si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Sa inilabas na pahayag ngayong Biyernes ng National Police Commission, bagaman binawi na ng mga kaanak ng mga biktima ang reklamo, hindi ito makaapekto sa administrative probe ng ahensya. Ayon sa NAPOLCOM, tanging ang kasong kriminal lamang ang binawi at hindi ang kasong administratibo laban sa pulis na siyang magdidikta kung dapat pa itong magpatuloy sa serbisyo. Mahigit 2,000 na mga guro at school heads mula sa National Capital Region ang nanumpa ngayong araw bilang tanda ng kanilang promosyon sa trabaho. Kabilang sa kanila ang ilang guro na nasa Teacher 1 status na dekada ang hinintay bago mabigyan ng promosyon. Ito ang balita ni Jedne Resina. From Teacher 1 po, 25 years bago ako na-promote ng Teacher 3. Higit 2 dekada ang ginugol ni Ami Mendez bilang Teacher 1 bago niya tuluyang nakuha ang promotion bilang Teacher 3. Ayon sa kanya, natagalan bago siya muling nakapag-aral kaya naging hamon noon ang mahigpit na requirements, partikular ang pagkakaroon ng master's degree bago makaangat sa trabaho. Subalit sa pagpapatupad ng Expanded Career Progression System ng Department of Education, ikinatuwa ni Teacher Ami na mas mabilis na ang pag-unlad ng mga guro. Sa ilalim ng bagong programa, hindi na lamang degree ang basihan ng promotion dahil binibigyang halaga na rin ang tagal sa serbisyo at kahusayan sa pagtuturo kahit hindi pa nakatapos ng master's degree. Galing ng programa na to. At saka masasabi ko na ang ganda ng programa kasi nagkaroon ng pag-asa ng mga teachers. Lalo na yung mga teacher na matagal na ma-promote ay nagkaroon sila ng pag-asa. Hindi pala sila magtatanggalan sa isang position. Hindi. Talagang sisikapin talaga ng mga teacher na ma-promote sila. Mapunta sa mga mataas na position.
Gayun din ang saya na naramdaman ni Eloisa Cruz mula naman sa Eusebio High School. Para sa kanya, ang promosyong ito ay isang espesyal na regalo, lalo't malapit na siyang magretiro. Totoong matamis na tagumpay aniya ito sa kanya, na sa wakas ay tapos na siya sa pagiging Teacher 1. Nabigyan ako ng pagkakataon to level up. Bago man lang ako mag-retire this June 8, retirement, at that's my 65th birthday. Dagdag ni Teacher Eloisa, ang mabilis na proseso ng kanyang promotion ay simbolo ng tunay na pagkilala sa kanilang mga guro. Aniya, malaki ang pagkakaiba ng karanasan niya ngayon kumpara sa tradisyonal na sistema noon. Talagang very thankful ako. And then one more thing is, konti lang na lang yung ipoprocess ko na papers. Unlike kung talagang the normal thing, ang dami mong lalakarin. But right now, ilan lang yung mga requirements na hinihingi nila, and then masyado lang mabilis. Ilan lang si Teacher Ami at Teacher Eloisa sa 2,915 na public school educators mula sa National Capital Region ang nanumpa kanina bilang tanda ng kanilang promotion sa trabaho. Bunga ito ng Expanded Career Progression Program ng DepEd, kung saan ang promotion sa ilalim ng ECP ay ginawa ng competency-based ng pamahalaan. Dito sa inattenda ni Pangulo is 2,900. Tapos dito sa 2026, dahil sa malaking budget na binigay din ni Pangulo at ng Kongreso, parang tinatarget natin mga 100,000 na i-promote. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, ang mas mabilis na promotion sa mga school divisions ay isang hakbang upang itaas ang moral ng mga guro. Paniwanan ng kalihip kapag inspirado at may kumpiyansa ang mga guro, tiyak na susunod na rito ang pagbuti ng kalidad ng edukasyon sa buong bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Palalakasin ng Department of Social Welfare and Development ang mga guidelines laban sa anti-EPAL o credit grabbing sa pamamahagi ng ayuda lalo na ngayong may bagyo. Samantala, tiniyak ng DSWD na handa itong magkaloob ng kinakailangang tulong at assistance sa mga nasalanta ng bagyong Basyang. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Hindi kami required but we want to. As in, even doon sa landslide sa Cebu, yung sa dump site, as standard operating procedure namin to reach out. So, first of all, yung mga food and non-food items. Second, kailangan ba to ng financial assistance to repair their homes? Third, may medical bang mga gastos? Fourth, burial assistance. Bukod sa family food packs, handa ring magbigay ng tulong pinansyal, medical o maging burial assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga naapektuhan ng bagyong Basyang. Base sa ulat ng Office of Civil Defense, 4 na miyembro ng isang pamilya ang nasawi bunsod ng gumuhong lupa sa Cagayan de Oro na pinaniniwalaang dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya naman nagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa bawat lokal na pamahalaan na mangangailangan ng assistance sa kani-kanilang mga nasasakupan. So I would like to assure the public na no matter what the ill effects of Basyang will be, there will be more than enough response from both the local government and the national government. Samantala, tiniyak naman ng DSWD na palalakasin nila ang guidelines kaugnay ng pagpapatupad ng anti-EPAL o anti-credit grabbing rule sa pamamahagi ng ayuda. Ayon sa ahensya, ang kanilang mga social worker ang magsisilbing primary line para maiwasan ang pamumulitika sa aid distribution. May karapatan din nila silang ipahinto ang pamamahagi ng ayuda sakaling mapatunayang may mga politikong umeepal dito. So ang amin, we will keep on using our existing guidelines in our existing program memo circulars is i-strengthen lang. Pero nandyan na siya eh. We've been using it already. We will not deploy our people in payouts or payout centers pag may mga politiko.
Ipinaliwanag naman ng kalihim na hindi dapat pagkamalian kung minsan ay kinakailangan ng presensya ng local government units sa ilang aspeto ng ground activities ng DSWD. Dapat aniyang tignan ang mga ito bilang service delivery partners ng ahensya. So wag natin isipin na dahil nandun yung local government unit na po-politicize. And if you feel aggrieved dahil na politika ka, there's always DSWD to lodge the grievance. Post nyo na lang sa Facebook account namin together with all the details. We have a very strong grievance mechanism that just monitors all of this. And kami na ang kakausap sa local social welfare and development office. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas na sa mga motorsiklo ang Tubod Bridge sa Iligan City. Ito'y matapos matanggal ang mga humambalang na punong kahoy at basurang inanod matapos ang matinding pagbaha dahil sa bagyong Basyang. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, ano bang mga specific na lugar diyan sa Iligan City ang matinding tinamaan ng pagbaha? Oo, Jun, kabilang na nga dyan sa mga apektadong barangay, itong Barangay Del Carmen, kabilang na dyan ang Hinaplanon, Kiwalan, Luwinab, Mahayahay, Poblasyon, Pugaan, San Miguel, Santa Elena, Santiago, Santa Rosa, Suarez, Tibangan, Tipanoy, Tubod, Ubaldo, Laya at iba pang mga lugar. At kanina nga Jun sa ating pag-iikot na rin sa lugar at kabilang na ang proper ng Iligan City ay may mga ilang portion pa rin ay baha pa rin sa kanilang lugar at hirap pa rin makadaan ang ilang mga motorista dahil sa tubig bahang dala nitong bagyong Basyang. June, aabot sa 21 barangay sa Iligan City ang apektado ng pagbaha bunsod ng malakas na pag-ulan na dala ng bagyong Basyang. Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot sa 1,226 na pamilya o katumbas ito ng 4,579 na individual ang naapektuhan kung saan 23 evacuation center ang kaagad na inaktibo o inactivate ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang barangay ng syudad. Ang balay ng tumpag. Tumpag ito. Narasita. Adto nito ko sa eskwelahan. Adto pa nila di eskwelahan Puriagaba. Bisan kape, wa iya mo. Why ko na wa mi pamahaway paniud to. Wa mi naning kamot. Wa malang ni doon mo prediction. Doon kabilang sa mga ginamit na evacuation centers ang mga paaralan, barangay gymnasium, multipurpose halls at covered courts sa mga barangay tulad ng Abono, Akmak, Bunawan, Buruon, Dilapuga, Del Carmen, Hinaplanon, Kiwalan, Luwinab, Mahayahay, Poblasyon, Pugaan, San Miguel, Santa Elena, Santiago, Santa Rosario, Suarez, Tibanga, Tipanoy, Tubod, Ubaldo, Laya at iba pang lugar. Patuloy ang rescue and response operations lalong-lalo na sa mga barangay na mahigpit na tinamaan ng baha tulad ng Mahayahay, Tubod, Ubaldo, Laya at Tipanoy. Mahigpit din na minomonitor ng lokal na pamahalaan ng Iligan ang sitwasyon at tuloy-tuloy ang koordinasyon ng lahat ng concerned offices upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Hinikayat din ng alkalde ang mga nakatira sa mga identified high-risk areas na manatili muna sa mga evacuation centers at huwag munang bumalik sa kanilang mga bahay hanggat hindi pa ligtas ang kondisyon. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa mga responders at partners agencies kabilang ang PDRRMO ng Lanao del Norte, munisipyo ng Linamon, Philippine Coast Guard, Saro, Tubod, munisipyo ng Kapatagan at DPWH Region 10 sa agarang tulong at augmentation na ibinigay sa kanilang lungsod. At June, kanina may mga nakausap din tayong mga residente katulad na nga ng
na unang nagsalita na si Aning Felicitas. Nila, kwento nila Jun, first time nilang ma-encounter yung ganitong sitwasyon. Ang pinakahuling experience nila na malakas na bagyo ay noon pang 2011 ng bagyong Sendong. Pero dangan lamang Jun, itong Sendong ay nagdala sa kanila ng malakas na hangin at pag-ulan. Pero itong mga pagbaha na nararanasan nila ngayon, dulot ng bagyong Basyang, ay first time nilang na-experience ito, June. Kamakailan, Alan, ay nagkaroon ng lumabas yung pag-aaral sa UP Diliman, yung mga behavior ng bagyo. Pag dito sa Northern Luzon, mabagal pero mas malakas. Pero dyan sa Visayas at Mindanao, napansin nila na ito ay mabilis. At ang nagiging resulta, hindi nakapaghahanda yung mga residente. Ganyan din ba ang nangyari dyan sa Iligan City? Totoo yan, June, dahil kwento na rin ng ilang mga residenteng nakausap natin. Halos tumagal lang ng 4 na oras itong matinding hagupit ng Basyang. Pero malaking pinsala ang naibunga. Kabilang na nga dyan yung mga pagbaha na nagdulot ng pagkakaroon ng epekto sa mga kababayan natin nandito ngayon. At sinasabi nila, June, na first time nilang maka-experience ng ganong kataas na tubig baha sa kanilang mga lugar. Kaya karamihan sa mga kababayan natin dito, June, ay nasa mga evacuation centers pa rin na nananatili dahil nga sa naging epekto nitong bagyong Basyang. Gaano naman itatagal yung clearing operations, lalo na dyan sa mga major roads, para makarating naman yung mga ayuda na manggagaling sa pamahalaan at sa mga pribadong sektor? June, wala pang sinasabi ang lokal na pamahalaan ng Iligan ng specific date kung kailan nila matatapos yung clearing operation. Pero kanina, based na rin sa observation na nakita natin, talagang puspusan ang ginagawa. Gumagamit na sila, June, ng mga heavy equipment para malinis itong tulay, lalong-lalo na particular dito sa Tubod Bridge, na kung saan nagkaroon ng epekto sa daloy ng mga sasakyan dahil nga hindi madaanan dahil sa nagkandahan balang na mga basura at punong kahoy na tinangay nitong pagbaha sa lungsod. At gayon din naobserbahan natin dyan, maging yung mga establishments na nakapaligid dito sa lungsod ay pinasok din ng mga malalaking mga puno na tinangay nitong pagbaha, June. Maraming salamat, Alan Manansala. Pansamantalang isinara ang runway 725 sa Camiguin Airport dahil sa taas ng tubig baha. Ayon sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, umapaw ang creek na malapit sa runway kasunod ng pag-ulang dulot ng bagyong Basyang. Dagdag pa ng CAAP, epektibo ang pag-iral ng notice to airmen mula 9:52 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon bukas, araw ng Sabado. Dahil dito, kinansela na ng Cebu Pacific ang dalawa nitong flights, kaya apektado ang nasa 67 pasahero. 4 ang nasawi matapos matabunan ng lupa ang isang pamilya sa Cagayan de Oro City bunsod ng pag-ulang dala ng bagyong Basyang. Ayon sa Office of Civil Defense, naninirahan ang mga biktima malapit sa isang quarry area. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang bahay daw po nito ay malapit sa may quarry area. Meron pong nasawi na 4. Yung 2 po ay yung mga magulang, no, at saka yung 2 nilang anak. Inabutan ng pagguho ng lupa ang 4 na individual sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City dahil sa pananalasa ng bagyong Basyang. Ayon sa Office of the Civil Defense o OCD, naging mabilis ang landslide kaya hindi na nakalikas ang pamilya na naninirahan malapit sa isang quarry area. Kanina yun din yung tinatanong natin, no, sa OCD Regional Office, no, kung hindi ito nag-evacuate, no, well, most likely hindi nga talaga, no, dahil nandun pa rin sila, no, but we'll have to check also with the Cagayan de Oro CDRRMO. Ito yung kina-coordinate ngayon ng ating OCD Regional Office, no, kung may isinagawang mga preemptive doon at kung kasama nga ba ito at kasakahin kung bakit hindi nakapag-preemptive sa operation. Bukod sa mga nasawi, may 3 na ring naitalang sugatan dahil sa bagyo sa Gingoog City, Misamis Oriental dahil sa pollen debris. Sa ngayon, may higit 100,000 individual na ang apektado sa Caraga Region. Katumbas ito ng mahigit 27,000 na pamilya.
Mahigit 6,500 naman ang inilikas at nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center. Sa Region 10, mahigit 30,000 ang mga apektadong individual o mahigit 9,300 na pamilya. Nasa halos 100 evacuation center ang inactivate sa 128 na barangays. Mahigit 100 ang mga bahay na tuluyang nasira habang mahigit 700 ang partially damaged. But again, this is as of this morning, na alas 8 na report na meron pa daw mga ongoing na mga rescue operations. In fact, kaninang umaga sinasabi na meron pang mga area na baha doon sa Iligan na pinipilit din pasukin ng mga Cagayan de Oro DRRM rescuers, no? Para nga doon sa mga nagpaparescue. Paliwanag ng OCD, binaha ang Iligan City at ilang mga lugar sa Mindanao dahil sa posibleng saturation ng lupa. Matapos nakaranas ng mga pag-ulan sa lugar nitong nakaraang araw na epekto naman ng amihan. Ayon sa datos ng Pag-asa, umaabot ito kasi sa mahigit 200 mm na amount of rainfall, no? Kaya mataas talaga yon. If we will notice also, some of these areas have also been hit by or inulan, no? Several days and weeks ago, no? Kasama na dyan yung NIR, no? Kasi dahil naman dun sa shear line and other weather disturbances. So we might be looking into some of these areas na mga-saturated na dahil dati ng inulan, tapos ngayon sobrang lakas naman ng ulan dahil dala ng bagyo. Paalala ng OCD sa ating mga kababayan na apektado ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, lalo na sa mga lumikas sa mga evacuation center na huwag munang bumalik sa kanilang mga tahanan lalo't hanggat wala pang abiso ang mga LGU. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nagpapaulan ang bagyong Basyang sa Visayas, Southern Luzon at ilang lugar sa Mindanao. Sa Laguindingan, Misamis Oriental, nakapagtala ang pag-asa ng pag-ulan na katumbas ng 1.5 buwan sa loob lamang ng 24 na oras. Inaasahan naman na hihina na ang bagyong Basyang sa mga susunod na oras. Ang ibang detalye atin ni Benison Estareja, weather specialist ng DOST Pag-asa. Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update patungkol sa ating monitor na si Tropical Depression Basyang with international name na Peña as of 5 p.m. araw po ng Biyernes. Huling namataan ng bagyong Basyang kanina pong alas 4 ng hapon sa vicinity ng bayan ng Dawis po dito sa may southwestern Bohol. Taglay nito ang hangin na 55 km per hour pa rin malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 km per hour. At kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 15 km per hour. So base sa ating latest satellite animation, magdadala pa rin ang bagyong Basyang ng mga malalakas na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Visayas, Central Visayas, Negros Island Region and Western Visayas. Kalat-kalat din yung mga pag-ulan dito sa paligid po ng bagyo. Kabilang na dyan ang Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, maging ang mga rehiyon po ng Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. So mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So patuloy yung mga issuance po natin ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Mindanao, itong Caraga Region pababa, we're expecting improved weather conditions. Bahagyang maulap ang kalangitan at minsan na lamang yung mga pulupulong mga pag-ulan. Habang dito naman sa may Northern and Central Luzon, we're seeing na bahagyang maulap pa rin ng kalangitan. Minsan kumukulimlim yan po ay dahil lamang sa amihan or northeast monsoon at magdadala pa rin po ng may kalamigang panahon lalo na po sa madaling araw. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang panibagong weather disturbance na mabubuo bilang bagyo sa susunod na 7 araw. Ito naman po nakikita nyong mapa ay yung observed rainfall po, no? Rainfall map po simula po kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga. Pinakamataas, karamihan po dito sa may parting Mindanao, no? Number 1 po, Surigao City, Surigao del Norte, nakapagtala po tayo ng 232.3 mm in a 24-hour period ng mga pag-ulan. Kumpara po sa kanyang normal na ulan sa buwan ng Pebrero, 50% na po agad yon. So ibig sabihin, yung paulan sa loob ng 24 oras is equivalent po siya sa kalahating buwan ng Pebrero for Surigao City.
Number 2 naman, Lagindingan, Misamis Oriental. Nakapagtala po tayo ng 132.7 millimeters, which is sobra-sobra pa po dun sa kanyang normal na rainfall na 85 millimeters, which is over 150% po, or nasa 1.5 buwan na ulan na yung binagsak sa loob lamang ng 24 oras. Number 3, Butuan City, Agusan del Norte with 127.8 millimeters. Number 4, Malaybalay, Bukidnon with 73.6. Pareho pong humigit sa 50% na normal rainfall for the month of February. Number 5 naman sa may Maasin, Southern Leyte with 64.2 millimeters, nasa 1/3 po sa loob lamang ng isang buwan, or 1/3 ng buwan sa loob ng 24 oras ibinagsak yung ganun karaming mga pag-ulan. Base naman po sa latest track na Pag-asa, maaari pong in the next 12 hours ay malusaw or humina pa itong tropical depression Bashang as a low pressure area. Inaasahan po sa mga susunod na oras, magkakaroon pa ito ng mga landfalls po dito sa may Central Visayas and Negros Island region. First landfall po niya is kagabi 11:50 PM sa may Bayabas, Surigao del Sur, sinundan sa Hagna, Bohol kaninang tanghali at 11 AM, at pangatlong landfall naman sa may Dawis, Bohol kanina namang alas 4 po ng hapon. So posibleng magkaroon pa tayo ng susunod na landfall dito sa may Southern Cebu at dito rin sa may Negros Oriental. Hanggang sa lumabas po itong si Bagyong Bashang dito sa may Panay Gulf sa timog ng Panay Island, pagsapit po bukas ng madaling araw as a low pressure area. So nakakontribute sa paghina nitong si Bagyong Bashang yung landfalls po niya, especially dito sa may parting Surigao Province, sa may Caraga region, na sinundan pa ng multiple landfalls pa dito sa may Central Visayas and Negros Island region. Sa ngayon po, dahil siya ay tropical depression, meron pa rin tayong wind signal number 1 sa maraming lugar pa rin po sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Signal number 1 sa may southern portion of Occidental Mindoro, southern portion of Oriental Mindoro, gayon din sa Romblon, Northern Palawan, kabilang ng Calamian, Cuyo, and Cagayan Silio Islands. Signal number 1 din sa may southern portion of Masbate, southern portion of Samar, southern portion of Eastern Samar, gayon din sa Biliran, Leyte, at Southern Leyte. Signal number 1 din po sa may Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental at Negros Occidental. Signal number 1 din po dito pa rin sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. At signal number 1 sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion of Misamis Occidental, at eastern portion of Zamboanga del Norte. So in the next few hours, patuloy pa rin yung mga pabugso-bugsong hangin, direktang epekto nitong si Bagyong Bashang. Aasahan din po natin yung pabugso-bugsong hangin dahil naman doon sa outer bands nitong si Bagyong Bashang plus yung northeast monsoon over Batanes, northern Cagayan, Metro Manila, gayon din ang natitirang bahagi po ng Southern Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Davao del Sur, and Davao Oriental, asahan pa rin ang gusty conditions. Dagdag kaalaman po, napansin nyo ba to? Ang ganda mo nga ni, ang lakas ng ulan nga ni. Bakit kaya laging may ngani? Ano ba yung ngani na yan at bakit nauso yan? Ano ba ibig sabihin yan? Alamin natin. Ngani? Ay, hindi ko rin alam yun, sir, kasi narinig ko lang din sa mga bata, yung mga estudyante. Lagi nilang sinasabi pagka hindi naintindihan, ngani. Pero hindi ko naintindihan yun, sir, eh. Ngani means gani. Ganyan ba? Gani. Parang ganito lang, sasabi ka lang ng Actually, hindi ko alam eh. Naririnig ko lang siya sa mga bata. Sa anak ko. Tapos tinanong ko yung anak ko kung saan niya narinig yung salita na yun. Sabi niya sa cellphone. So mostly, yung mga bagong words ngayon na nababanggit ng mga bata, na-adapt nila through phones, social media. Parang expression lang ng mga taga Bicol. Ngani? Ngani, ang alam ko dyan, ma'am, sa salitang ngani, sa mga Bisaya eh. Parang sa emotion, parang ano lang. Tawag na yan. Naririnig ko pero yung ngani, parang dito ngani, parang gano'n. Hindi yan bagong imbento ng internet. May pinanggalingan yan, linguistics-wise.
Ang salitang ngani ay galing sa mga wika sa Visayas, lalo na sa Cebuano at Hiligaynon. Ginagamit ito bilang pangdiin o pampalakas ng sinasabi. Parang sinasabi mong talaga, sa totoo lang, as in. Kapag sinabi mong mainit ngani, ang ibig sabihin sobrang init, walang duda. Hindi siya hiwalay na thought, pang-emphasize siya. Dahil sa social media, maraming Bisaya creators ang naging viral. At kapag narinig nating paulit-ulit, nahahawa na tayo sa wika nila. Ganito talaga ang language. Buhay, gumagalaw at nagbabago. Kaya po ang ngani, hindi lang siya slang. Isang patunay na magkahalo-halo man ang wika sa Pilipinas, nagkakaintindihan pa rin tayo. Kaya kapag narinig nyo po yung ngani, tandaan nyo, meron niyang pinanggalingan, may diin at may kultura. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong pong araw ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Amelia Rogas Kagaskas, Darme Anquiliano at John Taasan. Kina Rafael Bacanto, Beb Espiritu at Glenda Ascioli. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 119 at 11 na nagsasabi, "Ang salita mo'y aking itinago sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.